Okay guys, welcome dito sa ating chapter 2 ng Revit 2026, Starting an Architectural Project. So ang i-cover natin dito ay mag-uumpisa sa project units, and then object snaps, how to save a project, how to configure project information and other global settings, how to close and exit Revit, and how to open an existing project, and different model display tools and navigation tools. So dito sa ating home screen or start page ay naklik ko na yung icon ni Revit. So dito ako dinala sa home screen or start page, and then dito sa may upper left under models panel, i-click ko yung new. And then dun sa template file, mamimili ako ng architectural template. Now, if you're wondering bakit iba yung pangalan na nakikita nyo dito sa screen, that's because nag-modify na ako ng names dun sa mga nasa file locations natin, dun sa options na ipapakita ko mamaya. Ay pwede nyo siyang i-modify yung name at saka maglagay kayo ng sarili nyong pangalan ng template katulad ng nakikita nyo sa screen. So kung wala kayong architectural template, pwede kayong mag-click ng or mag-select ng template metric by clicking the browse button, and then mag-navigate lang kayo dun sa path na nakikita nyo dito sa aking screen, and then select default metric. So, equivalent din to nung nakita nyong architectural template dun sa create new project dialog box kanina. So, I'll just click cancel kasi meron na nga akong architectural template. And then, create new project, radio button as always. And then, click OK. So, habang hinihintay natin yung ating user interface, dito sa gagawin natin sa chapter 2, we're going to understand how to create, how to set up, and how to manage a new project. So dito, i-introduce natin yung basic project environment, how to start a new project, how to define our units na gagamitin, how to save, and how to open an existing project, and how to navigate within our 3D building model. So dito sa chapter 2, ini-ensure lang natin na yung mga dimensions, components, at saka yung mga parameters ay coordinated at standardized according dun sa mga requirement natin or sa mga project standards natin or yung mga hinihingi sa ating mga company na pinagtatrabahuhan or yung mga may sariling company standards, para na rin sa ating design workflow. Okay, so nag-open na yung ating user interface. Ang unang-una natin gagawin dito is isa-save natin. So punta kayo dito sa file menu, and then click save or save as, o kaya naman pwede nyo i-click yung nasa quick access toolbar. So save, and then dun sa desktop, magna-navigate ako dun sa folder, or kahit sa desktop na lang muna natin i-save, and then type natin yung file name. Halimbawa, ito ay chapter 2, and then yung iba, kiniklik ka agad yung save without realizing na ang Revit ay merong default maximum number of backups. So, i-click natin tong options, and then take note, meron siyang default na 20 backups. So, anong ibig sabihin yan? Si Revit, habang nagse-save ka ng file mo, nag-create ng backup si Revit. So, pagka na-reach na niya yung maximum number of backups, ay pag nag-save ka ulit, yung ika-21st na save mo, is yun na yung magiging latest, and then yung unang-unang save mo, yung first save file mo,
ma-overwrite yon ng 21st. So, papanatilihin niya yung 20 na anong chapter yung tinype ko dito? 20 na chapter 2 backups. So, para mas maging practical tayo kasi imagine ninyo bawat file nyo, let's say may size na 50 MB. So 50 MB times 20 or 20 backups ay nasa 1,000 MB or 1 gigabytes na yon, di ba? So chapter 2 pa lang yon. Baka later on mamula yung inyong storage kasi sobrang dami yung backups na hindi naman talaga kailangan. So ako bilang matagal nang gumagamit ng Revit, maximum na ginagawa ko dito is 3 and minimum syempre 1, hindi pwedeng walang backup. So ayan, yung pwede nating i-apply dun sa maximum number of backups. So I'll just type 1 and then click OK at saka pa lang ako mag-click ng save. So ang dagdagan natin to, Revit 2026. And then click save. Then from now on, kung gusto nating i-save yung project natin, just type Ctrl S dun sa ating keyboard. Okay, so continue tayo. Ang una natin na gagawin dito sa user interface is checking the project units. Pwede tayong pumunta dito sa Manage tab and then i-click natin yung project units or just type UN para sa keyboard shortcut. So I'll just click and then nagdi-display na yung project units dialog box. Under discipline we have common and then if you click may makikita kang mga specific discipline. So if you want, you can select those one of those discipline and then doon ka mag-edit or magmo-modify ng units mo. So try natin na dito muna tayo sa common or let's say ito yung para sa general or architecture kasi wala tayong nakikitang architecture discipline dito eh. So ang gusto ko lang sabihin dito sa project units ay kung ano yung requirement dun sa inyong project, isa-set nyo dito. Halimbawa, sa length, nakaset yan by default ng metric millimeter. So, kung gusto nyo baguhin yan into meters, i-click nyo lang tong number, format na nakikita nyo, and then dadaling kayo dun sa format dialog box, and pwede nyo nang baguhin yung units na required sa inyo. So, for example, meters, and then pwede nyo ring iset yung decimal places or number of decimal places. Just click. And then mamili kayo kung 1 decimal place, 2 or 3 or custom kung more than 3 decimal place ang kailangan. And pwede ninyong lagyan ng suffix or unit symbol. Halimbawa, M para sa meters or kung ayaw nyo naman, just set it to none. And then pag okay na, just click OK. And then makikita nyo dito, magre-reflect yan. 1, 2, 3, 5, sample number, and then yung unit. So for our entire project dito sa Revit, gagamit tayo ng millimeters para sa length. And then I'll click OK. And then sa area, okay na tayo dun sa meter square, but kung nagre-require sa inyo ng ibang units, halimbawa millimeter square or centimeter square, so it's up to you to change the format. Now, ganun din, makaka-encounter din tayo ng angle dito, degrees. Kung aside from degrees, meron kayong ibang units ng angle, then go ahead, change the unit for angle. And then, meron din tayong slope pagdating natin sa creation ng mga roofings natin. So, mababago yan if gusto natin ng angle, gusto natin ng slope na in degrees o kaya yung rise over run. And then, meron pa yung distance, ayun, nakaset yan by default in centimeters.
So, alam nyo na kung saan pupunta if you want to change the project units dito sa ating Revit application. And then click OK to take effect the modification or addition dito sa project units. And then ang susunod natin is yung object snaps natin. So sa object snaps, pupunta tayo dito sa may snaps icon, then click. And then magdi-display yung snaps dialog box. So i-center lang natin. So dito by default naka-check lahat ng object snaps natin. So ito yung mga object snaps available dito sa Revit. Now, kung maalala nyo sa AutoCAD, yung object snaps natin na-access natin by pressing F3 o kaya dito sa may lower right corner natin, yung sa may status bar. Pwede tayo mag-check ng mga object snaps na kailangan natin using the pull-up menu kung naalala nyo yun. But dito sa Revit, pwede na natin gawin yung ganong settings ay i-check or i-uncheck lang natin yung mga kailangan at hindi kailangan. So for our example, pwede nating i-uncheck yung work plane grid, yung nearest, tapos yung points, and then tangents. Now, it's up to you kung ano yung mga requirement ninyo para sa object snaps. And then, you can also leave check or uncheck dito sa mga snap to remote objects, coordination models, and point clouds. And then, notice, meron tayong keyboard shortcut para dun sa mga specific object snap, like endpoints. Yung S stands for snap, and then yung E stands for the first letter of the specific snap. So, SE para sa snap endpoints. And dito sa may bandang baba, meron tayong mga temporary overrides. Ang madalas kong ginagamit dito sa mga nasa list na to, itong snap mid between 2 points or S2. So, katumbas yan ng mid between 2 points ng AutoCAD or MTP or M2P. And then, itong nasa itaas na ang nakalagay ay length dimension at saka angular dimension, snap increments. Mas maigi siguro kung maipakita ko to dun sa ating screen. Okay? So, kung gusto niyo namang i-restore yung defaults at gusto niyo mag-start uli mula dun sa defaults, i-click nyo lang tong restore defaults and then click OK. So, ipapakita ko, pagka-click ko ng OK, ipapakita ko yung length dimension at saka angular dimension, snap increments. So, I click OK. Para maipakita yon, punta ako dito sa architecture and then I'll click wall. I will not worry dun sa mga nasa options bar at saka itong nasa type selector. So, dito, magkiklik lang ako ng first point. And then notice, meron tayong tinatawag na temporary dimension as seen dun sa ating screen. Now, if I move to the right, ayan. So, meron dyang increment na makikita kayo. So, pwede ko mag-zoom out. Ayan. So, by 750 yung nagiging increments. Okay. So, I'll just press escape. Hindi pala natin na-recall yung kung ano yung mga increments kanina. So, I'll just press escape again. And then, balik tayo dito sa Manage tab. Snaps. And then, ito, nakalagay dito. 3,000, 750, 300, at saka 75. So, yun yung mga length dimension snap increments natin. So, 3,000, 750, 300, and then 75. And then, dun sa angular dimension snap increments, we have 90 degrees, 45 degrees, 15 degrees, 5 degrees, and 1 degree. So, dun sa length increments muna tayo. So, 3,000, 750, then 300, then 75. Sa iba siguro, iba yung nakalagay sa inyo. Like, 1,000, 100, 20 at saka 5. So kung ganun yung nakalagay sa inyo,
pwede din naman natin baguhin yan. Halimbawa, 1,000, then 100, and then 20, and then 5. Just make sure na nagse-separate sa kanila yung semicolon. So, pwede nyo dagdagan yan dito. More than 4 increments, gagawin yung 5 or 6 maybe. Pwede nyo dagdagan. Basta ang separator nila yung semicolon. Okay? So, I'll just click OK. And then, balik uli ako sa architecture. Wall tool. I'll just click. So, as I move from my first point to the right, napansin nyo ang increments natin ay by 1,000. So, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. Now, paano natin ma-achieve yung increment na by 100? So, ang gagawin lang natin, mag-zoom in lang tayo. So, zoom in, roll forward nyo lang yung mouse wheel. Now, if you will notice, from 6,600 sa screen, magmumove ako sa right, naging 6,700, 6,800, and 6,900. So, ibig sabihin, as you magnify your object or element dun sa screen, mas lumiliit yung ating length dimension increment or snap increments. So, ang susunod na mangyayari dito ay by 20s. Paano natin ma-achieve yung by 20s na increment? So, I'll just move back and then isa-sentro natin to and then mag-zoom in tayo. So, ayan, napansin nyo na 840, 860, 880, and then 900. So, by 20s na siya. So, habang lumalapit yung ating magnification, mas lumiliit yung ating snap increments para sa length dimension. Now, alam nyo na siguro kung ano yung mangyayari kapag nag-zoom in pa tayo ng todo. Ayan, zoom in. Lapit ko lang and then punta ko lang sa center. Ayan. So, 135, 140, 145, 150. So, snap increments of by 5. So, ganun ang nangyayari kapag naka sobrang zoom in tayo or maybe sobrang zoom out yung ating magnification. So, nagva-vary din yung kanyang mga snap increments. So, pag sobrang layo, ang snap increments niya maybe 1,000 or maybe 100. Kapag malapit or sobrang lapit, maybe ang snap increments niya ay 20 or tulad na nakikita niyo sa screen by 5. So, ganun. Mag-a-adjust yun accordingly. Now, if you want, pwede ka naman mag-type pagka nag-place ka na ng wall. Pwede mo i-type yung desired number mo. Halimbawa, 1, 2, 3, 5. So, no need to zoom in para lang ma-achieve yung by 5 na increments. Okay? And then, press enter. So, meron ka ng length na 1,235 millimeters. Now, proceed naman tayo dun sa angle snap increments or angular dimension snap increments. So, meron tayong 0. Tama ba? Now, mapapansin nyo, meron tayong dash line na kulay light blue or sky blue. Ang ibig sabihin yan, meron tayong perfectly horizontal direction. So, 0 degrees. And then, pagka nag-move pa tayo ng counterclockwise, ayan, meron tayong snap na nakikita na by 1 degree. Ayan, 10, 9, 11, 12. So, by 1 degree ang snap increments. Now, if we zoom out, yan, mag-a-adjust din yung ating angular dimension snap increments. So, by 10, 15, so by 5, 10, 15, 20, 25, hanggang makarating tayo na 45, again, makikita natin yung
dash line na kulay light blue or sky blue, ibig sabihin nakalock in tayo dun sa 45 degree angle. And then if we move further counterclockwise hanggang ma-achieve natin yung vertical, so ibig sabihin yan, we are at 90 degree angle. So makikita naman natin dun sa temporary dimension na naka-register yung 90 degrees. Okay? So if we want to achieve more angular increments, halimbawa, so parang nasa by 5 degrees pa rin, ano? So if we zoom out, yan, 5 degrees, sa center ko lang, zoom out pa natin, so ayan. So depende dun sa sa level of magnification natin. So ito by 15 na to, nakikita natin by 15. So kanina by 15 nakita natin. Anyway, so ganun yung yung snap increments, both length at saka angular dimension. So I'll just press escape, or pwede tayo mag-click, halimbawa zoom out ko lang para pasok tayo dun sa ating mga elevation markers. So halimbawa 45 degrees, click, and then horizontal, I'll press escape. Ayan. And then isa pang escape to terminate the wall tool. Now, proceed tayo dun sa how to differentiate temporary dimensions and permanent dimensions. So, para i-demonstrate, gagawa uli ako ng architectural wall, but by using rectangle tool dito sa draw panel para makapag-generate ako ng closed architectural wall perimeter. So, I'll click modify. So, I'll just zoom in. Isa to sa mga navigation or viewing tools, yung pag-zoom in at saka pag-pan and then pag-zoom out. So, to demonstrate, kanina, nung bago ko mag-create ng rectangular wall, may nakita ko yung mga temporary dimensions. So, siguro mas mainam ulitin ko yung aking creation ng wall. So, I'll delete this and then click ko ulit yung wall, rectangle, and then first click. And then, ayan, nakikita nyo yung mga temporary dimensions. Pagka-click ko ng second point, so, ayan siya, magre-register siya. Now, ang temporary dimension from the word temporary, nandyan siya kapag hindi pa terminated yung command, tulad ng wall tool. And then, andyan siya kapag meron kang selected objects. Pero mawawala siya once na terminate mo yung wall tool or nag-press escape ka ng twice or even thrice or more. Now, kapag gaganyan yung temporary dimension, pwede mo siyang i-modify yung value niya. Halimbawa, ito ay nasa 20,000 lang. So, pwede mong i-type to ng 20,000 and then press enter. So, ganon. And then, ito, halimbawa, hindi tama yung kanyang tinatawag na reference. Etong nakikita niyong bilog na to, ito yung tinatawag na witness line. So, etong witness line, dapat nakapwesto yan, halimbawa, dito sa may other horizontal wall. So, ang pwede nyong gawin, pwede nyong i-click to, hold, and then drag, papunta dito sa horizontal wall. So, pwedeng sa interior face o kaya exterior face. So, dito na lang sa interior face. Ayan. So, mag-change yung kanyang reading dito sa temporary dimension. Mag-a-adjust accordingly. So, pwede nyo baguhin to. Halimbawa, ito ay 15,000 lang exact. 15,000. Enter. So, ayan. And then, kapag tapos na, pwede nyong i-press escape twice to terminate the
wall tool or any tool, or just click the modify button dito sa ribbon or type MD. So once na terminated, wala na rin yung ating temporary dimension, kaya siya tinawag na temporary. Okay, so paano naman if we select an element or yung isang panel ng wall? So halimbawa, sinelect natin tong vertical wall, magdi-display uli yung ating temporary dimension. Tama. And then we can modify its so-called witness line. So kung mapapansin nyo, yung ating witness line, zoom in ko lang, is naka-reference dun sa face or interior face ng wall. Now if I click once the witness line, ayan, kinlik ko once, napunta siya dun sa exterior face ng wall, and then nag-adjust accordingly yung kanyang reading sa temporary dimension. From 20,000 naging 20,200, meaning we have a 200 mm thick wall. Tama. And then pagka kinlik pa natin tong witness line once more, mapupunta naman siya dun sa center line ng wall. Okay? Yung mga pinupuntahan nitong witness line, yun yung tinatawag na location line dun sa ating wall. So, nasa center line siya, kaya ang reading niya dito ay 20,100. Now, if we click once again, babalik siya dun sa unang location line niya, which is interior face. So, yun yung mga pwede nating gawin dito sa ating temporary dimensions. Now, I'll zoom out, and then ano naman yung tinatawag na permanent dimension? So, meron tayong icon dun sa baba. If you will notice, ito, make this temporary dimension permanent. So, by clicking this icon, pwede natin gawing permanent yung ating temporary dimension. So, from the word permanent, whether may selected objects tayo or wala, I'll just press escape, andyan na yung dimension natin. Permanent na siya dyan. Not unless i-delete natin. Okay? Now, ang question siguro na pwede mag-arise, pwede po ba nating i-modify or baguhin yung ating permanent dimension katulad nung ginawa natin sa temporary dimension? So, subukan natin. So, I'll just click, and then click natin yung value, and hindi tayo pwedeng magbago, pero pwede tayong magdagdag ng prefix, suffix, at saka yung above and below text fields. Pwede tayong maglagay doon. Pero, yung babaguhin natin yung mismong value, tama ba? Subukan natin. Gawin natin tong 15,000. So, nagtatype ako pero hindi siya nag-take effect. So, I'll just click cancel. Paano sir natin babaguhin yung value kapag permanent dimension na? So, ang technique doon is just select the wall, either itong nasa kanan or itong nasa kaliwa na vertical wall, para nang sa ganon ma-activate yung pagiging modifiable ni permanent dimension. So, pwede nyo na siyang i-click dito ngayon. And then, type your desired value. Halimbawa, 15,000. Enter. And then, notice yung ating left vertical wall. Magmumove yan to the right kasi iikli yung ating distance. So, ayun siya. So, 15,000. And then, I'll press escape. And then, pagka gusto nyo nang i-erase or i-delete yung ating permanent dimension, just select the dimension and then hit delete sa keyboard. Ayan. So, yun yung ating difference between permanent and temporary dimension. And tapos yung ating mga project parameters, meron tayong levels and grids. Yung levels na introduce ko na ng briefly sa chapter 1, and tingnan natin kung saan ba nakikita or saan natin pwedeng ilagay yung levels. Yung levels natin, sa mga susunod na chapter natin, bibigyan ng emphasis or discussion in depth. So, levels and grids. Makikita nyo yung grid dito sa plan view or level 1.
So, ito yung grid. Pwede nyo siyang lagyan ng grid yung floor plan ninyo. Pero hindi nyo siya pwedeng lagyan ng level. So, naka-gray out yung level dito. At kailan lang tayo pwedeng maglagay ng level? Pwede lang tayo maglagay ng level if we are in elevation view. So, if we double-click south elevation, and then look for datum panel, ayun, pwede na nating i-click yung level tool or type LL para sa ating level. Or pwede din tayo maglagay ng grid if we type GR or click the grid button or tool. So, yun yung mga parameters dito sa ating project. And then, idagdag din natin yung tinatawag na project information. So, balik ako dito sa level 1. Yung project information, makikita natin dito sa Manage tab. And then, under Settings panel, we see the project information button. Just click. At pwede tayong maglagay dito ng organization name, organization description, building name, and then author. Yung mga nakikita nyong field dito, pwede kayong mag-type ng desired or required information na pwede ring mag-appear dun sa inyong title block or drawing sheet. Yun ang term dito drawing sheet or title block. Kasi makikita nyo yung drawing sheet dito sa may project browser under sheets. Ito, under sheets, parang 3. Madadagdagan yan kapag nag-add na tayo ng drawing sheet dito sa ating project. Okay, balik tayo dito sa may project information. Sa other, pwede din tayo maglagay ng project description like issue date, status, si client name, si address, at saka yung project name and project number. So, lahat po yan ay editable. So, pwede tayong mag-type ng mga desired information natin dyan na pwede din mag-appear dun sa ating title block or custom drawing sheet or title block. Para sa address naman, if masyadong mahaba, pwede nyo i-click tong ellipsis button and then type your address dito sa may edit text dialog box and then click OK. So, yun. So, this is for the project information and then pagka tapos na kayo mag-type, just click OK. And then, pagka mayroon kayong custom title block or drawing sheet, magre-reflect dun yung mga project information na tinype ninyo. Okay? And then, aside from that, meron tayong tinatawag na graphic overrides. So, gagawin natin yon susunod if we link our floor plan dito sa ating Revit application. Okay? So, susunod ko nang i-link yung ating floor plans, ground floor and second floor. So, I'll just highlight the unnecessary wall or unneeded. Hindi natin kailangan to. So, I'll just select all and then hit delete sa keyboard. And then, I'll just type ZF para sa zoom to fit. Mamaya, i-discuss natin yung mga different zoom variations natin dito. And then, pupunta ako dun sa Insert tab. And then, Link CAD. Ang tanong, CAD file lang or drawing file lang ba ang pwedeng i-link? So, hindi lang limited doon sa drawing file or CAD file. Meron din tayong mismong Revit file, Industry Foundation Class or IFC file, Topography, Design Web Format or DWF, Point Clouds, Coordination Model, PDF, and then Image. So, pwede tayong mag-link ng kahit ano na nakikita nyo dito sa ating ribbon. So, for the meantime, let us link our CAD file. Click nyo yung link. Search for the ground floor plan. Ito. So, makikita nyo dito, separate yung ating ground floor plan and second floor plan. So, I'll just click first the ground floor plan and then before I click open, may mga settings tayo dito sa baba na kailangan nating bigyan ng pansin or
priority. Una, gusto mo ba na yung floor plan mo ay nasa current view lang? So, pwede mo i-check to. Current view only. Tapos, yung mga colors, gusto mo ba na naka-preserve or naka-invert or black and white? So, pinakamaganda dyan sa tatlo is preserve nyo. Kung ano yung kulay dun sa AutoCAD, siya din yung magiging kulay dyan pag na-link nyo na sa Revit. And then yung layers, gusto nyo ba lahat ng layers kahit yung mga hindi nakikita or lahat lang nung nakikita? Visible only. So, kung gusto nyo i-link lahat, go ahead, select all. Pero kung gusto nyo yung nakikita lang, and then select visible. Sa import units, auto-detect. So, pwede siyang mag-detect kung siya ba ay gumagamit ng feet or inches or meters, millimeters, or metric or imperial. And then, correct lines that are slightly off axis. By default, naka-check yan. So, pagka may mga alanganing lines kayo, halimbawa, medyo nalihis sa pagiging vertical or sa pagiging horizontal, so si Revit na yung bahalang mag-correct. And then, etong positioning, by default, origin to internal origin. So, importante dun sa ililink nyong CAD file, dapat, since 2-story residence yun, dapat magkatapat yung kanyang origin sa ground floor plan dun sa origin ng second floor plan. Para pag inilink nyo dito sa Revit at nag-start kayo mag-trace or mag-place ng wall, magkatapat yung ground floor plan at second floor plan. So, pag okay na lahat ng settings dito sa baba, click open, wait for few seconds or few minutes. So, ayan na. Na-link na natin yung ground floor plan. And then, before we link our second floor plan, so select natin to. And then notice, meron tayong, I'll zoom in, meron tayong pin icon dito. Ibig sabihin, naka-pin siya, hindi mo siya pwedeng galawin or hindi mo siya pwedeng i-modify. At mas okay naman yun kasi hindi mo siya mamomodify accidentally or unintentionally. So, pagka na-click mo yan at naging unpin yung symbol, baka ma-move mo yan or accidentally ma-modify mo. So, to protect yourself from yourself, pwede mo siyang panatilihing nakapin. Hindi mo naman siya gagalawin. Okay? And then, paano kung gusto mong baguhin yung kulay, masyadong matingkad, may ituturo ako sa inyo na isa sa mga graphic overrides, parang technique, ganon. So, para bawasan yung kanyang color tone, just select the link file, right click, and then choose override graphics in view by category. So, may magdi-display dyan na dialog box, view specific category graphics. Just click the halftone and then click apply. So, notice nabawasan ng 50% yung tone ng kulay. And then click OK. Yon. And then click anywhere to deselect. At to check kung nasan yung internal origin dito sa Revit. Kasi nag-link tayo, di ba? Tingnan natin dito sa view control bar. So, hanapin natin yung light bulb na reveal hidden elements. At ito yung ating internal origin dito sa Revit. So, meron tayong dalawang klase ng origin dito. We have the survey points and project-based units or project-based point. Ayan. Ayan. Okay. So, click na natin uli itong light bulb and then to close, reveal hidden elements. So, kung i-check natin pala maigi, nandun sa bandang dining yung ating origin sa AutoCAD. So, yung origin sa AutoCAD, mag-a-align siya dito sa internal origin ng Revit. Ito, sa bandang dining. And then, click to close. And then, get ready for linking second floor plan.
So, level 1 tayo para sa ground floor plan. Pumunta naman tayo dito sa level 2 para sa second floor plan. Now, baka maklik nyo tong level 2 under ceiling plans. That is wrong. I suggest i-collapse nyo tong ceiling plans para nasa ganon, yung level 2 lang under floor plans yung makiklik nyo or makikita nyo. So, double click. And then, nasa level 2 na kayo. Ganun lang din yung process. Punta kayo sa Insert tab, Link Add. And then, meron tayo magdi-display na reminder. Ito yung reminder na nakaset ng 30 minutes by default na magdi-display siya to remind you na isave mo daw yung inyong project. So, ako, isa-save ko yan because para sa akin, magandang reminder yon. And then, click the second floor plan. Check nyo yung mga settings dito sa baba. Current view only, preserve, visible, auto detect, correct lines, and then positioning, origin to internal origin, and then click open. So, ayan, mabilis lang. And then, click, make sure nakapin, right click, override graphics in view by category, halftone, click OK. And then, click anywhere to deselect. So, hanggang dyan yung ating chapter 2 or may dadagdag pa pala ko yung sa ating navigation tools or yung mga viewing tools natin. So, dito sa ating level 1, balik tayo dito. Meron tayong tinatawag na navigation bar. Ito. Sa may upper left, ay upper right, ito, navigation bar. So, sa navigation bar, meron tayong 2D wheel or navigation wheel at saka meron tayong zoom. So, dito, pwede tayong mag-select ng any zoom variation na gusto natin. Zoom in region, zoom out twice, zoom to fit, zoom all to fit, and zoom sheet size, and previous span and zoom. Tapos, pagdating natin sa level 2, ganun din yung makikita natin. Meron tayong 2D navigation wheel lang. Pero pagdating natin sa default 3D view, makakakita na tayo doon ng view cube. Okay? So, siguro doon sa chapter 3, mas maidi-discuss ko yung iba't ibang navigation tool or navigation or viewing tools natin dito sa Revit. So, for the meantime, pinakita ko lang naman yung location. Yung zoom extents na ginagamit natin sa AutoCAD, ang equivalent dito ay zoom to fit. So, halimbawa, medyo napalapit yung pag-zoom ninyo. So, kung gusto niyo makita yung kabuuan ng isang view or plan view, halimbawa, itong level 2, just type ZF para sa zoom to fit or makikita nyo yan dito. ZF, ayun. Zoom to fit. So, ganun din sa level 1. Kapag sobrang layo naman, ganun din, ZF. Zoom to fit. So, isa lang yun sa mga zoom variations. Yung ibang zoom, i-discuss natin pag meron na tayong architectural walls. Yun ay sa susunod na video natin sa chapter 3. So, bago tayo mag-end, pakita ko lang yung ating mga different visual style. Siguro, magpahapyaw tayo dito sa chapter 3 natin na susunod na video. So, pwede tayo maglagay siguro ng kahit exterior wall lang. Okay? So, level 1. Maglagay tayo ng halimbawa ng exterior walls. Hindi naman natin bubuuin kasi i-discuss natin yun sa chapter 3. So, punta tayo dito sa architecture tab. Click natin yung wall. And then choose wall architectural. So, para medyo mabilis tayo, gamitin natin tong basic wall generic 200 mm. And then, babaguhin ko lang yung aking top constraint to level 2. And then yung aking location line to finish face exterior.
And then, I'll just trace dito. So, hindi ito yung talagang gamit natin na exterior wall kasi ang gamit natin ay should be 150. So, for the sake of demonstration, so I'll click modify. Nag-add lang ako ng dalawang panel ng exterior wall. Ganon din sa level 2. Mag-add din ako ng exterior wall. So, nakita natin dito, visible yung nasa level 1. Para gawing invisible yon or para i-hide, make sure nasa level 2 kayo at wala kayong selected na kahit na anong element. Punta kayo dito sa properties, scroll down until you find underlay, and then under range base level, iset nyo sa none from level 1. So mawawala na yung walls natin dun sa level 1 na nakikita natin dito. And then, let's add some wall. Ganun din. Unconnected, finish face exterior, basic wall, generic. Sa chapter 3 ko na i-discuss yung mga information or parameters na nakikita nyo sa screen. So, I'll just click modify. And then, para makita yan sa 3D view, click natin itong default 3D view. Or pwede kayong pumunta sa view tab. And then, click the default 3D view. So, ayan yung wall na nagawa natin. And then, makikita na natin dito yung view cube na pwede tayong mag-click ng kanyang mga hotspot na nag-highlight. Ayun. Tama. And then, pwede tayong mag-right click and then choose any option na available dyan sa right click menu. So, I'll just click outside to collapse. And then, doon sa ating navigation bar, meron tayong full navigation wheel. So, i-click ko para makita natin kung ano yung mga options na pwede natin gawin dito sa steering wheel. Halimbawa, orbit. Yan, orbit. Pwede natin i-orbit. Pan. Zoom. Mas mabilis dito yung zoom in at saka zoom out. Rewind. So, pwede kang mag-rewind. Parang ano to, Control Z. Pero meron kang series of frame na pwedeng i-rewind. And then, dun sa gitna, madalang kong gamitin tong mga nandito. Center. Pwede mong i-change yung location ng center or yung pivot point. Ayan. And then, look. So, look down, look up. And then, up or down. Not so sure kung how this works. Madalang ko kasing ginagamit yung mga nandito sa center. Yung walk, pwede lang siyang mag-take effect if you are in perspective view or perspective projection. Okay, so this is the full navigation wheel. Pwede kang mag-access ng ibang option dito sa baba. I-click mo lang. And then, choose any options that you want. And then, pagka okay na, click close dun sa upper portion ng full navigation wheel natin to close. And then, dito sa may view control bar, you can adjust the visual style. We have the wireframe. Ayan. I-zoom in ko lang ng konti. Wireframe. We have the hidden line. The shaded. Ayan. Yung ating orbit, may keyboard shortcut yan na Shift at saka yung middle mouse button. If you hold Shift and middle mouse button and then drag your mouse, you can do an orbit tool. Ayan. So, same yung kanina sa orbit na nasa navigation wheel. And then we have consistent colors without the effect of the light or the shadow. Ayan. Consistent yung kanyang pagiging specific color. Pagka shaded, merong effect yung shadow or yung ilaw. Ayan. So, nagbabago depende dun sa tama ng shadow or ilaw. Okay? And then, meron tayong textures and realistic visual style. So, ako, I frequently work on the first four. Dito. Wireframe, hidden line, shaded, and consistent colors. Not until makarating ako sa rendering,
pwede na akong mag-work under texture visual style or realistic visual style. So for the meantime, pwede akong mag-work under shaded or consistent colors kung gusto kong magkaroon ng kulay yung aking model. Now, ikakat natin dito and itutuloy natin sa next video, chapter 3, adding or placing an architectural wall or architectural walls. So, thank you guys and see you on my next video, chapter 3. Goodbye.